Lucky day number 13 of the Vice President's impeachment trial turns heated as Senator Amy Marcos and a former COA auditor clash over who should answer for any failure to liquidate funds. Marcos points to special disbursing officers, but the witness insists the head of agency should bear responsibility. And from heated exchanges in the upper chamber to rumors about the arrest of a fugitive lawmaker, the NBI has denied any such reports, and the Justice Department says it cannot confirm that ICC wanted Senator Bato de la Rosa has been arrested. Malacanang, for its part, claims this is just a diversion from the impeachment trial. Good evening. You're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. The 13th day of the Vice President's impeachment trial saw a heated exchange between Senator Judge Amy Marcos and COA editor Roderick Wamil. The two clashed over who should be held accountable for the use of confidential funds. For the details, let's bring in our mobile journalist Arles de los Santos live from the Senate. Arles, all right, pag-usapan natin ano yung nangyari kanina at sino pa yung mga, sabihin natin, nagkaroon ng mga kiskisan. Lord, kanina nga ang naging ugat ng palitan sa pagitan ni Senator Judge Amy Marcos at ng testigo na dating COA auditor na si Roderick Wamil ay nang tanungin kung sino nga raw ba yung dapat na maging accountable sa paggamit ng confidential funds base sa Joint Circular number 2015-01. Ayon kasi kay Senator Judge Amy Marcos, malinaw daw na base doon sa dokumento ay dapat daw special disbursement officer ang habulin. For the case ng Office of the Vice President, ayan si Gina Acosta, at sa part naman ng Department of Education o DepEd, ayan daw si Edward Fajarda, at hindi raw dapat si Vice President Sara Duterte, bagay na hindi sinang-ayunan ng testigong si Wamil. Aniya, head of agency daw ang dapat na kasama doon sa gawing responsable dito dahil una, ito daw yung nag-aproba ng cash advance. Pangalawa, si VP Sara din daw ang nangangasiwa ng agency-wide na utilization o paggamit ng budget, at pangatlo, ito daw yung sumisiguro na compliant sa Joint Circular ang paggamit ng pondo. Pakinggan natin ang palitan sa pagitan ni Senator Judge Amy Marcos at ni Wamil. The head of the agency first to approve yung cash advance. Head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically. Kawawa naman itong witness na ito, parang kung ano nang pinagtatanong sa kanya, even yung mga issue na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Pero paano nag-intervene si Presiding Officer Escudero? Lord, kanina nga ay agad din naman na pumagitna si Presiding Officer Chis Escudero at pinaalalahanan si Wamil na iwasan yung pakikipagtalo o pakikipagdebate sa Senator Judges, at agad naman na humingi ng paumanhin itong si Wamil at sumagot pa rin naman siya sa iba pang mga tanong ng Senator Judges para sa 13th day nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, nagkaroon din ng tanungan pagdating sa isang senador na may kinalaman naman sa terrorist activities at kung paano nagkaroon ng papel ang intelligence confidential funds doon daw sa pag-prevent ng certain attacks na yun. Yes, Lord. Kanina nakita natin sa Senator Robin Hood Padilla na nagtanong ng ilang mga bagay patungkol nga sa insurhensya. Kanina nabanggit niya yung mga encashment ng mga cheque ng mga Office of the Vice President na tila ay kalapit nga raw ito sa ilang mga mahahalaga na mga okasyon sa CPP and NPA or any other
groups, no, na aniya kaya daw wala daw na iulat na anumang incident on that dahil daw baka daw may posibilidad, no, na nagamit nga ito sa tama yung confidential funds, no. At kabukod diyan syempre, no, tinanong kung ano raw ba yung ibig sabihin ng confidential at alam daw ba ni Wamil yung ibig sabihin nito. Ayon sa kay Wamil, no, ibig sabihin daw nito ay classified. Kabukod diyan tinanong din ni Padilla kung nakapunta na nga ba si Wamil sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa, no, kagaya na lamang sa BARM, sa mga kabundukan kung saan daw madami yung aniya ay nangangailangan din naman ng kagaya ng gamot. Okay. Kanina nagkaroon ng effort si Attorney Michael Poa para explain yung kanyang naging papel doon sa isang meeting ng DepEd officials at mga opisyal ng COA. Pero pinigilan siya ni presiding officer. Pwede mo ikwento, Arles? Lord, kasi alam mo sa simula pa lang ng interjection ng ating senator judges, no, partikular si Senator Judge Raffy Tulfo ay tinanong niya na kung may posibleng araw ba ng conflict of interest sa pagitan ni Counsel for the Defense Attorney Michael Poa maging yung sa Commission on Audit dahil nga daw humingi umano ito ng meeting para pag-usapan yung umano'y AOM na nilabas, no, ng Commission on Audit o maging yung edit query nga na tinatawag, no. Nais lang sana kanina actually, Lord, ni Attorney Poa na ipahayag kung ano nga yung konteksto noong pagkakaroon nila ng pagpupulong kung saan hindi nga siya napagbigyan, no. Ayon kasi kay Presiding Officer Chis Escudero wala naman daw siya nakikita na conflict of interest dito dahil yung respondent naman daw sa impeachment case na ito ay si Vice President Sara Duterte at si Poa ay isa lamang sa mga defense counsel ni VP Sara. At kanina nung nagkaroon ng press conference dito pagkatapos ng paglilitis, nilinaw ni Poa na Commission on Audit daw ang humiling ng pagpupulong sa kanila at humarap lamang sila sa patawag nga nito. Kasi ang isa sa mga key takeaways kahapon ay na-establish ni Attorney Kapunan na sa isang meeting ay present doon si Attorney Poa. At lumalabas na parang may pagtatangka doon sa side ng defense na hindi natin alam yung sa pagdating sa audit memorandum. Pero kini-question din, at least sa part ng defense, kung bakit late ang pagkaka-issue naman itong memorandum na ito. Tama ba, Arles? Lord, ang sinasabi kasi, no, yung may mga question tungkol nga, for example, yung timing daw ng paglalabas ng AOM na tinatawag, no, kasi parang na-release yan ilang araw bago yung deliberasyon ng House, if we're not mistaken, yung budget ng Commission on Audit, no. Pero ayon naman kay Wamil, wala umanong kumausap sa kanya na sino man na nag-impluwensya para nga ilabas yung AOM, no. And so far, base lamang sa kanilang mga investigasyon, yung kanilang mga memoranda na inilalabas kagaya na lamang ng AOM. At yung AOM na iyon, syempre meron daw silang mga hinihinging dokumento sa Office of the Vice President, no? Kagaya na lamang yung other supporting documents para patunayan kung saan nga ba ginamit yung mga pondo. For example, sa operations for intelligence and security ng OVP, kulang daw ito ng ilang mga patunay na naging tagumpay yung proyekto, yung mga acknowledgement receipts at official receipts na mga tinatawag, no? And later on, nung nagsubmit na daw, doon na later lumabas yung notice for suspension and later on hindi pa rin daw na-satisfy yung hinihingi ng COA and yun na dumiretso sa notice of disallowance na nasa 69 million. Yung nakita natin kanina na may question ng pondo. Nagkaroon din ng harapan si Attorney Kapunan plus isang counsel ng defense at mukhang may tinatanggihan itong abogado ng defense at napahirit si Attorney Kapunan ng kung makakanood pa ba siya ng Odyssey after that pwede mo ikwento at doon na yata nagtapos, no, ang pagdinig. Actually, Lord, tatanong ko sana sa iyo yan, no, kung nakanood ka na nga ba ng The Odyssey kasi si Attorney Lorna Kapunan hindi na sana gusto na magkaroon pa, no, ng another day para ilaan yung araw sa pagmamark ng evidence at stipulation ng mga acknowledgement receipts, no. Kanina kasi, Lord, no, ay hindi nagkasundo ang prosekusyon at depensa sa pag-stipulate ng acknowledgement receipts o AR ng DepEd at OVP sa pagpapatuloy ng impeachment trial, no. Hinamon pa nga ni Prosecution Counsel Attorney
ni Laura Nakapunan na gamitin na lamang daw yung mga AR ng depensa kung may duda ito sa mga dokumento na hawak nila, no, para daw mas mapabilis ang paglilitis, no. At kanina kasi parang nakita natin, Lord, na libo-libo yung mga AR na hindi in-stipulate ng defense team, no. Ayon kay Attorney Christine Ferrer mula sa defense team, ang duda lamang daw nila, no, noong lumabas at naisumite na yung AR sa Commission on Audit and then later on ay ipiresenta sa House of Representatives sa House Justice Committee, ay hindi na daw kasi nila sigurado kung kaparehas pa rin itong mga dokumento na ito yung kanilang isinumite, no. Kaya ang nais nga raw sana nila, may version yung depensa, may version din yung prosecution, pero ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, ito na sana yung pagkakataon na pag-match nila itong mga ito, kung ano ang kapareha, ano ang hindi kapareha, ano ang idinagdag o ibinawa sa mga acknowledgement receipts na ito, no? At hindi rin naman pipilitin mag-stipulate ang depensa dito. Pero ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, ay magbibigay at mag-uusap ang dalawang kampo kung kailan nga ba sila amenable na i-stipulate, pagkumparahin at tanggapin or hindi man yung mga ARs na ito, no, na sa ngayon ay wala pang konkretong araw. Pero hindi agad doon, Lord, natapos yung pagdinig ng impeachment trial dahil mayroong napagbigyan na 2 procedural motions ang prosekusyon kung saan nga pinagbigyan yung request na to take judicial notice ng previous House proceedings para i-transfer yung exhibit of markings ng portions ng affidavit ng umano'y self-confessed former Davao Death Squad affidavit na si Arturo Las Cañas. No? So after noon, syempre for the defense, hindi rin nila nais sana itong tanggapin dahil nila ay hindi ito personal na pinirmahan at hindi rin notarisado ang mga ito. Pero paglilinaw ni Escudero ay hindi pa naman daw ibig sabihin ito ay tatanggapin na agad ito bilang bahagi ng mga ebidensya. Ano ang aasahan natin sa susunod na linggo, Arles? Sino ang mga iuupo na mga testigo? Lord, asahan natin na sa Lunes sa pagpapatuloy ng impeachment trial ay muling tatayo ang ika-4 sana na witness ng prosekusyon para sa Article 1 of impeachment para sa alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds na si COA ICFAO auditor na si Cyril Abdel Ocampo, no. Siya yung sumalo ng responsibilidad at pag-audit ng nagbitiw nga, no, si Roderick Wamel sa Commission on Audit patungkol doon sa liquidation ng confidential at intelligence funds ng OVP at ng DepEd. Gayon din si Marivic Pareha naman na nagmula sa House of Representatives at inaasahan na rin natin na sa paparating na linggo ay haharap na rin si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, at si Edward Fajarda na mula naman sa Department of Education. All right, on that note, thank you very much, Arles de los Santos, our mobile journalist in the Senate. Please don't go away. Just a quick nod to capitalism. More developments ahead here on Political Beat. Tiangki. And you're still watching Political Beat. From the alleged flood control anomalies now under preliminary investigation to charges against 18 so-called Maleta Marines to questions surrounding the Witness Protection Program. Just some of the many high-profile cases that keep the Justice Department real busy. And to walk us through the status of these issues, cases, and as to what to expect, we're now joined by the spokesperson of the Department of Justice, Attorney Polo Martinez. Sir, thank you for your time, sir. Thank you for having me. Good evening. Good evening right. to everyone. So, first question. You had a press conference yesterday and you announced that the NBI has begun preliminary investigation for a flood control. Flood control, yes. Two cases, no? Yes. Sa flood control sa 3rd District ng Cebu. Yes. Okay, can you walk us through it, sir? Okay, so alam po natin that the flood control cases, the investigation for these the anomalies is ongoing. So nung simula po, nakita natin na the projects were located, the initial investigation sa Bulacan. Bulacan 1st District Engineering Office. So we were able to, preliminary investigation was conducted sa ilang kaso po yun, 14 if not mistaken. Different contractors po yun. And then as the investigation proceeded, they found, the NBI, this case, found na meron din pong ghost projects in the 3rd District of Cebu.
under the jurisdiction of the Third District Cebu District Engineering Office. Okay, 20 individuals, almost the same names daw, sabi. Both, actually exactly the same names. Same Okay. 20 sets of, same 20 individuals for both cases. Okay, ano tong mga cases na to, attorney? So marami po siya. The charges, you mean? Yeah, Yung charges po dyan, there's a malversation, technical malversation, which is a separate and distinct crime. You have falsification of public documents, as well as falsification by private individuals of private documents. Perjury, of course, and then may violation din po ng Government Procurement Act, and RA 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So marami po yung mga charges. Naku, marami-rami. And these are, the 20 individuals, these are mostly combination of engineers, private individuals. Yes, yun yung mga working level officials in the DPWH. I would say clerical level as well, mga clerical workers, engineers, of course, and private individuals, as you said, sir. No, tama. Kasi, syempre, there's the allegation of conspiracy na nag-conspire sila, nagkakuntsaba sila in being able to effect this anomaly in Cebu. May pattern ba kung i-compare sa nangyari sa yung sa Bulacan? Hindi po natin masasabi if there was a pattern in how the projects were implemented. But I think, kung masasabi po, I can't say for sure, for certain, na may pattern. We don't want to prejudge the cases just yet. That's for the prosecutors assigned to determine. But what we can say is yung model po na naginawa, the model by which they were able to implement these ghost projects in Bulacan, was used sa paggawa naman din sa ghost projects in Cebu. Okay, but as to if there was a pattern specifically, we'll have to wait for the actual determination, the factual determination by the prosecutors. Okay, without, kung pwede lang ma-disclose, yung mga contractors ba involved, are these some of the names familiar na sa atin? Sa kaso po nito sa Cebu, I cannot say yet, sir. Hindi pa natin masasabi. Alam po natin walang proponent doon. Again, ano to if it's under the jurisdiction of the DOJ, walang proponent doon, and what we know is ghost project siya. We'll just have to see first how it all unfolds base po sa determination ng prosecutor. Ang Balamban, alam ko medyo hindi na muna purview to, Attorney Martinez, pero kung tama ba ako, ang Balamban ay isa sa mga area sa binaha sa Cebu. Hindi ko lang po. Yung isang major na bagyo last year yata. Hindi lang po. At mukhang pag may mga magko-connect nito mga insidente ito at sasabihin nila, kaya pala. Pero of course, hindi ko pwede mag-comment dyan, Attorney, I know, no? Okay, so, walang proponent, ibig sabihin, kumbaga, sa Bulacan, ang mga proponents ay mga lawmakers ba? Tama ba? Okay, so alam po natin na isa po doon sa mga naging respondent sa mga Bulacan cases ay si Senator Bong Revilla, former Senator Bong Revilla. Isa na din po si former Representative Zaldico. Okay, so may mga legislators po talaga. That's why when we conducted preliminary investigation for these cases, bilang may mga high-ranking individuals or officials po dun sa mga kaso na yun, nirefer po sa Ombudsman, the Office of the Ombudsman, which has jurisdiction over these individuals dahil sakop po sila ng Sandigan Bayan as a court. So I suppose mas madali na patunayan dito kung walang proponent. Mas madali na malamang sa department mismo nang galing. Yung, alin po sir? Yung proyekto. Kumbaga mga tao sa loob ng 3rd District Engineering ang nagsimula. Masasabi, pwede po. Masasabi natin na the inner workings was so inside job, so to speak. I Diba? see. Kaya nga po talaga nila na gawa ng paraan because it was really individuals inside who were able to orchestrate it. Na nung una, nakita nila na nakalusot. Diba? And they continued doing it until to form the pattern, and then finally it was unearthed. Kaya po nasampahan sila ng kaso. Okay, no harm in trying.
May Diskaya involved ba dito? Sa Dito sa 3rd District? Hindi, they are not, the Discayas are not named respondents. That's what you can say po. Hindi po I sila. see. Okay. Sasabihin ko sana, mag-finger heart ka kung yes or kung no. Wag. Sige. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng investigasyon dito. Punta naman tayo doon sa, of course, ito fairly recent lang din. Ang daming anong kaso na DOJ, of course. Ano? Yung 18 Marines at si Attorney Levi Baligod. Okay. May perjury case dito sa mga bagmen, pero hindi kay Attorney Baligod. Although pareho silang may cyber libel. So, kung tatanungin yung iba, bakit gano'n? Well, case-to-case basis po yan. 5 po kasi yung complaint. Depende rin po sa kung anong utterance ang naging subject itong complaint na to. Masabi po natin is that ang difference ng cyber libel sa perjury is sa perjury po, ang tinitingnan dyan is the sworn affidavit. Diba? The sworn affidavit, its subscription, yung location kung saan sumumpa itong mga individuals na to who swore to the affidavit, who testified to it, who narrated the facts therein. And nakita po ng prosecutors that the perjury charge hindi po kasama si Attorney Levi Baligod. Diba? Thank you for your patience in explaining to a non-lawyer. Okay, pero of course, ito ang complaint ni dating Secretary Anyo, no? Yes, National Security Advisors. Medyo mahirap yata yan pag galing sa National Security Advisor pa. Pero of course, ito, a side question lang ito. No? Hindi ba dapat tanggalin na yung cyber sa cyber libel? Kasi sa panahon ngayon, parang cyber na yung lahat. And we do not expect na parang mas minority na yung print element nung libel. Ano sa tingin mo? Napapag-usapan nga po yun. In fact, if you would look at the Supreme Court decisions, may mga concurring opinion in some jurisprudence na sinasabi na dapat maano na yan, na ang libel mismo, under the revised penal code, matanggal na ho, di ba? To repeal it, at least. So, it is a subject of discussion, but until such time po na talagang amend or repeal ng legislature ang revised penal code. Yung term lang na cyber. The cyber. Sa libel. Yung cyber. Kasi parang ina-assume natin sa cyber, tama ba? Na may gumagamit ng teknolohiya dito. Kung yun na yung parang pinaka-standard, parang kalabisan na yung cyber. Yung pagka-cyber po kasi niya, yung paggamit ng computer, no? The means by which the libelous statements were made, nakakadagdag sa kasong libel. So insofar as the law is concerned, may distinction pa rin po kasi siya. Ganun. In terms of like yung penalty, saan dapat i-file ang kaso, venue, diba, in terms of penalty, ibig po sabihin yan, mas mataas ang penalty kapag cyber ang Okay. Kasi ina-assume na sa cyber ay mas malayo ang reach. Interesting. Paano kung yung cyber na yung parang pinaka-standard? Di ba? Kasi sir, pwede pa rin naman na you can still commit libelous utterances through print. Diba? So, But who reads print now? Except for old people. Anyway, okay. So, babalik ako doon sa issue ng flood control. Ano? Marami pa rin ba kayong ginagawang investigasyon ng mga flood control cases all over the archipelago? Investigation, and so for investigation, sa ano po yan, law enforcement. That's within the mandate of law enforcement. So when we speak of, does the DOJ do investigations? Does it conduct investigation? May nabuo pong task force with the NBI, but primarily it is the NBI that does the investigation on the ground. Yes. So, just to simply answer your question, sir, yes, may patuloy po ang investigasyon. Siyempre, and the systems which were used to be able to conduct these investigations are still in place. Kaya, and we're looking at different localities din. Hindi lang po kasi nasimula na sa Bulacan, ngayon sa Cebu, diba, sa Luzon, Visayas, tignan na po natin kung meron din sa Mindanao, diba? Nationwide investigation po talaga. I see. Okay. Sa tingin mo, kung okay lang itanong, Attorney, no? Ano yung pinaka-underutilized na kapangyarihan ng Department of Justice? Alam ba yung alternative disputes? Tingin ko interesting siya para sa ordinaryong tao. Pero
Ano nga ba itong alternative dispute settlement system? Itong isang bahagi po ng DOJ po ito, no? The OADR, yes, sir. But generally speaking, alternative dispute, yan po yung, by the term itself, alternative, na hindi na tayo kailangan mag-litigate in court. Di ba, na mas mahaba ang proseso, which may also be more costly. By resolving things outside court, di ba, we do away with yung expenses, yung cost of litigation, pati na yung having to go through the rigid rules ng evidence na kailangan i-admit pa, kailangan admissible ang ebidensya. Komplikado. Pag alternative dispute, mas madali mapag-usapan yan kasi may sariling mekanismo po yung alternative dispute resolution system. May batas din po doon. Diba? Pwedeng bigyan ng example kung anong mga issues yung pwedeng isettle na doon? Case-to-case basis kasi, sir. As far as, insofar as criminal cases are concerned, okay, pag criminal po kasi, the civil aspect could be, diba, negotiated, pwede pag-usapan yan. Pero kasi, pag criminal aspect po, pag criminal laws, pag crimes, ang Hindi nakommit, pwede pag criminal. dahil ang, tama po, dahil ang krimen na nagawa ay hindi lamang sa individual or offended party against whom the crime was committed, but to the state, essentially. So So, yung those are mga- the things that cannot be... So yung mga, kumbaga yung mga away magkapit-bahay, ang ganyan. Iba po yun. May proseso, may sariling mekanismo naman po yung away kapitbahay. Well, first determine, using your example, sir, no, ano ba yan? Ito, petty squabble between neighbors ay tungkol sa, kunwari, parking. Yeah, ganyan. Diba? Ganyan. Pwede yan. May the case-to-case basis po eh. May civil aspect yun, sabihin natin. Pwedeng pag-usapan yun. In fact, before you can even go to court for a dispute between neighbors, kailangan dumaan ka rin po sa barangay. So, may mediation process din. So, the law has mechanisms in place na bago pa po umabot talaga sa court, ito na, mapapag-usapan na natin. Okay, so nagme-mediate lang talaga siya, si ADR. Kumbaga, hindi na kailangan umabot sa Raffy Tulfo in action. Hindi na. Pero alam mo bang interesting, attorney, ang first question nila dyan nilapit yun na ba ito sa barangay? Ganun sabi. Kasi marami raw sa problema, kayang ayusin sa barangay level pa lang. Opo, tama. So, yun po yung practical consideration doon. But in fact, even legally speaking, pag-away yung kapitbahay po, madalas, precondition ang pagpunta sa barangay bago ka makapunta sa court. Diba? So talagang, even the court will ask the same question na dumaan na ba ito ng barangay conciliation proceedings. Yun. But yung bagay po na yun, iba na po yun sa mandato ng OADR. Okay, as for the inner workings ng OADR, perhaps someone from the OADR would be in better position to discuss that. But generally speaking, yun po yung batas natin. Pero thank you sa patience mo sa pagpapaliwanag dito. Okay. Attorney Polo Martinez, maraming salamat. Thank you po. Thank you for having me. Physically visiting us in the studio. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. All right. So, please don't go away. More developments ahead here on Political Beat. So, where is Senator Bato de la Rosa? That's a question as confusion swirled last night over his whereabouts and whether he has been arrested. And to help us make sense of that and other developments in Philippine politics, we are joined by none other than the great Dalai Llamas himself, mga kapatid, ang inventor ng Llamas Method of Inquiry, political pundit, of course, former Secretary Ronald Llamas. That was a mouthful. Sorry, oo. Pinapakinggan ko lang sila Llamas idling. method of inquiry. Bago yun, di ba? Dalai Llamas. Oo. You have to admit na bago yun. Pinapakinggan ko lang sinasabi nila Edling Gao at sila Ami at sila Regina pag ini-introduce ka. With friends like this. With friends like these, kamukha natin si Attorney Martinez. Okay. Narinig ko kanina na nagduda ka nung kagabi yung balita, ano? Na pareho sila Attorney Harry Roque at Attorney Jimmy Bondoc parehong nag-post na, oh no, parang napakalaking sana wag magkatotoo. Almost at the same time. May specific pang timing. Anong kaduda-duda doon,
Mr. Llama, sir? Well, nung unang lumabas yan, kahapon, una ko na-monitor yan mga after lunch. No? Tapos, napag-usapan namin sa StoryCon. Yep. Sabi ko, initially, yung mga contacts ko ay, ang sabi nila, initially, walang ganon. Although they're checking. No? They're checking. At eventually, they came back to me bago matapos yung StoryCon. Wala yon. Kaya sinabi ko sa StoryCon, mukhang walang basis. Lalo na, ang unang pinanggalingan ay yung abogado ni Bato, si Attorney Bondok. Yung best friend ni Cez Cez Vilon, Vilon. tama, Oo. tama. Tapos, yung sumunod ay si Harry Roque. Kung yun yung pinanggagalingan Na mo. best friend nino yun. Ha? Best friend nino. Best friend ko. Best friend mo, of course. Kaya, kung yun ang pinanggagalingan, parang you take it with a ton of salt. No? Magkakabato ka naman nun, sakit sa bato. Oo nga. Pero nung later na, nung after nung StoryCon, talagang wala talaga. Wala Kaya talaga. ang daming nagtatanong, mga media, mga friends, etc. Sabi ko, wala talaga. Walang basis. Okay. Pero kung if it was originally meant to divert, kasi marami nagsabi na nakapuntos yata ng matindi ang prosecution sa impeachment kahapon, mukhang yun ba ay sapat na bigat ng issue sa Senado para magkaroon ng ganung klaseng smokescreen? Well, nandun naman yung possibility na yon. Although hindi ko masyadong binibigyan ng premium dahil hindi pa naman ganun ka-decisive at compelling yung mga evidentiary proof kahapon, no? Mas mas procedural, mas documentary. Wala pa masyadong smoking gun. Kaya kung magpaplano ka ng diversionary plan o plot ay baka hindi kahapon, no? Ikalawa, baka wala lang talaga, baka nagkamali lang o nakuryente lang itong si Bondok tsaka si Harry Roque dahil hindi naman sila ganun katalas at kakalculating para magplano ng isang magandang strategy ng distraction o diversion. No, para kasi gawin yun, kinakailangan mo ng kaunting political sophistication na I doubt na meron si Attorney Bondok at saka si Harry Roque. Lalo na, preoccupation ni Harry Roque ay magtago, maghanap ng pa-file ng asylum at saka ano yung kakainin niya na humba. Kala ko naman dating human rights lawyer. Oo nga, hindi naman skill set ng dating human rights lawyer, lalo na kung dati ka, no? Yung ganyang mga strategies and tactics. No? Okay. So, kung halimbawa, no, kung ako ba ay taga-defense sa side ng mga Duterte, magpapanik na ba ako? Basing sa nangyayari sa Senado? Based dun sa evidence, paano yung evidence naman kasi ay dalawa yung target mo dyan eh. Yung senator judges at yung court of public opinion. Yan. No? For now, sa court of public opinion, medyo lamang yung prosecution. Doon sa unang article na diniscuss, yung grave threats na sinubukang sirain ng defense yung authenticity na medyo napakahirap dahil lahat naman tayo napanood natin yon. Tapos ngayon, itong confidential fund na medyo marami na rin sa ating nakakaalam dahil matagal yung pinag-usapan sa Quadcom, no? At very public na rin yan. No? Kaya doon medyo nakakalamang. Ngayon, yung Court of Public Opinion, baka. No? Dahil sa mga previous survey, may mga lumalabas na nagbabago na yung pagtingin ng mga tao sa impeachment. At mukhang naapektuhan na yung numbers ni Vice President Sara. Although, magkakaiba naman yung mga survey firms na yan. Magkakaiba yung kanilang Isa lang output. ang nagpapakita noon. Isa lang nagsabi that the VP took a hit. Yes, Pero dahil all the rest, malamang pa rin siya. Yes, dahil all the rest naman, yung survey period nila ay before impeachment. Isa pa lang naman yung may survey period dun sa first few days ng impeachment or first week. Itong Okta pa lang. Kaya hindi natin sigurado, pero initially, indicatively, yun yung lumalabas. No? At yung Court of Public Opinion ay kung lalabas pa yung mas malalaking mga ebidensya in relation sa bribery at saka sa usapin ng
unexplained wealth. Posible na tama. Baka doon pwedeng mag-organize ng diversionary tactic. No? Pagdating na, medyo kailangan na magpanik. Oo. Pero ang silence ba, non-reply as strategy, nagwo-work ba? Kasi mukhang nasanay sila sa ganun. Hindi lang naman non-reply. Ang problema rin kasi kung sino yung magre-reply. Halimbawa, ang ibig mo sabihin, yung akusado ay dadalo para mag-reply, ipipigilan nila yan. No? Halimbawa, yung unang article na diniscuss, yung grave threats. Imagine mo kung nandun si Sarah at ide-deny niya yung grave threats. Parang talo ka. No? Talo ka ron. Dito sa confidential fund, ganun din. Hindi, yung kanyang predilection to put statements out sa iba-ibang like Paxilica. parang ganun. Oo. Well, Ano sasabihin mo dapat? Paksulay ka. Simbalik ka. Nabulol lang ako. Hindi ko naman tinuloy. Ikaw nagtuloy. So, nagsalita naman siya, di ba? 11 seconds nung first week. Nagsalita siya, yung Invictus. Parang bludgeoning, bloodbath. Nagsalita Yun siya. ang key takeaways doon. 11, connected eh. Sounds like bloodbath. Tama, nasugatan si Atty. Powa na paper cut siya. At si Hindi naman nabato ng Congresswoman Bel Zamora na paper cut din. Baka yun na siguro yun. Sa dami ng mga papel doon, mape-paper cut. Ilan libo yung mga papel. Mamahalin ng mga papel, Mr. Llamas. Ibig sabihin, makapal yung papel para ma-paper cut ka. Medyo. Ano. So, nagsalita naman siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na umiiwas siya. Pupunta siya sa Senado. At nag-press con siya for 11 seconds. At nag-quote siya sa Invictus. Hindi mo kaya yon. Buti nga, Invictus lang. Oo, hindi pa yung ibang tinuturo sa... Under the blood-journings of chance, my head is bloody but unbowed. Period. Sabay alis, di ba? Sabay alis. Oo, ibang version yun. Okay. Ito nga sinasabing modus para ma-entrap si E.S. Recto sa isang plano na sabi ng mga galing daw plano raw ni dating kongresista si Jing Paras at si Congressman Leviste. Ano ang wisdom ng pagkakaroon ng attempt na magkaroon ng compromise sa old school na method? Napaka-Cold War, di ba? Napaka-Cold War, di ba? Matahari na lang kulang mga ganyan. Well, baka meron silang profiling kay E.S. Recto. Hindi ko sinasabing tama yung kanilang profiling. Pero baka yung ganun yung kanilang profiling, kaya nag-set sila ng honey trap. No? Yung delectation, kumbaga, nung target. Halimbawa, sa kanilang perspective. kung no? tayo, malalamba tayo sa library, Yan, simbahan, mga ganyan. Kahit anong honey trap yung gawin sa atin, wala mangyayari dyan. Tsaka ano magagawa natin? Yun talaga tambahin natin. Pero kung halimbawa, si Jim Libiran, kamo mo ng honey trap, Ay. baka yun. parang grizzly bear na maghahanap talaga ng honey yun. Isang slice ng pizza, pwede na. Okay. Pero kung tayo, may hirapan sila. No? Kaya nakakatawa lang dahil in this day and age, di ba, uso pa pala yung mga compromat honey trap na yan, di ba? At no less than the little president. Executive Secretary kasi is the little president. Okay. Oo. Pero that says a lot about, halimbawa, yung perception ng mambibig. Nila. Diba? Huwag mong kalimutan, yan si Jing Paras, dating congressman, ay na-chismis yan dati, na-videohan yata, na kumukuha ng cellphone ng kapwa niya congressman. Seryoso? Oo. Si Katom Villarin, ano mo yun? Cellphone niya yung nakuha. No? Ang problema, may video pala sa Congress. Akala ko kinukunan lang yung cellphone. Ito literal kinukuha pala. Kaya nga sabi ko, baka naman misunderstood lang. Kalawa, yan yung political affairs. Yan yung position ko dati, di ba? GMA. O GMA po Hindi, panahon ni Digong. Hati sila ni Nga Francis Tolentino. Yung kalahati, si Francis, nung naging senador, siya naman yung pumalit. No? Kaya may kaunting alam yan dyan sa mga political traps o political entrapments. No? Hindi ko lang alam kung gaano siya ka-effective. Kinakabahan na tuloy ako. Parang, Tapos ang kapartner pa niya,
silabiste. No? Parang hindi ka masyadong kakabahan pag yan yung mag-entrap sa'yo. Okay, sinabi mo dati na doon sa mga minority senators, lahat sila ay may, o para at least no? Achilles heel, kumbaga. May kanya-kanya mga weaknesses. Sa pagkakataong ito, dinidiin na ngayon itong, of course, yung ombudsman itong sa solar, no? Na binenta. Ito na ba yun? Ang dinudutot na ba yung witness? Ay yung weakness, kumbaga, ng senadora? Yes, pero hindi naman siya bago Dahil more than a year ago, lumalabas na yan Diba? Wala pa nga, hindi pa nga lumalabas dyan yung pangalan ni Senator Loren. Mas silabiste pa yan Diba? Yung non-deliverables nung kanyang franchise. At ikalawa, yung kanyang pagbenta ng franchise na wala siyang na-deliver. Ngayon lang, ang humabol, yung paano nakuha yung franchise sa Senado. Yun yung ine-emphasize ngayon ni Ombudsman Boying Remulla na nakuha yan under questionable circumstances na ini-impute niya na merong conflict of interest. Dahil siya yung head ng Finance Committee nung panahon na yon. At lumabas pa nga si, sino ba to? Dating Congressman, dating Deputy Speaker, Atienza. No? Nakadagdag siya. Talaga namang nagde-negotiate sila na maaprubahan niya. No? At nagbanggit pa nga siya ng mga numero. No? Kaya the plot thickens. No? Sinabi pa nga, natawa pa nga ako sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, yung araw na dapat lahat tayo nakikinabang, gusto nila i-monopolize. Minonopolize yung araw. Tawa ko na tawa lang. Parang ano sinabi ni King Canute dyan, di ba? Ito daw, yung araw talagang... So, sino na lang ba yung hindi na tatap yung mga kanilang mga weak spots? Parang... Well, si Pia, pero hindi ko sigurado kung maisasama siya doon sa obstruction of justice na maisasama si Robin. No? So, yung dalawang bilyar kasi, may mga kaso na parang corporate crime. So, at least corporate charges. Insider trading, at saka market manipulation. No? Hindi ko masyadong kabisado yung status ng kaso nila dahil hindi ako expert sa insider trading at sa market manipulation. Wala akong karanasan kasi dyan sa mga ganyan mga bagay. Wala kasi akong imamanipulate na market. Parang pasimpleng ganun. Oo. Okay. So ngayon ako nakakita ng Senado na mahigit kalahati ay may mga kaso ranging from obstruction of justice to corporate crimes, to malversation, to plunder, to crimes against humanity. Na hindi nila pwede sabihin na, lahat yan politika lang. Oo, yung sinasabi nilang selective. Una, nangyari yan long before the impeachment. No? Ikalawa, yung charge nila na hindi kinakasuhan, wala naman talagang kaso. Si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, Win Gatchalian, Ping Lacson, Tito Soto, Kiko Pangilinan, etc. Kahit anong dot-dot mo, wala ka talagang mabubungkal. Yes. Kaya, kumbaga, as pure as sinong wife? Caesar's wife. Caesar's wife. Baka hindi naman. Kumbaga may human pa rin. Oo, human pa rin. Oo. Pero kumbaga, kahit anong ibungkal mo, ma-ide-defend nila. Or wala naman talagang standing case. Or at least parating na kaso na nakikita. So, kaya hindi mahirap, it cannot hold water yung charge nila ng selective justice. okay. Yung Okta survey, pinapakita na labang pa rin ang Vice Presidente, pero itong pwedeng paki-backtrack ulit yung yan. Okay. Hypothetical two-way presidential race. Pag nagkaroon daw, sabi ng Okta survey, magkakaroon daw ng yung one more time, ayusin natin doon. Okay. A recent Okta research survey, sinasabi, si Vice President Sara Duterte leading former Vice President Leni Robredo pag nagkaroon ng two-way presidential race. Okay. So, again, masasabi ba na parang maliit lang yung impact ng impeachment sa kanyang political reputation so far sa Vice President? Dahil kasi simula pa lang ng impeachment at almost all the surveys ay before the impeachment nangyari. Pero even then, ano yung mga takeaways sa numbers ni Sara? Una, nanggaling siya sa isang mataas na more than 80 plus. Ngayon, nasa 40 plus siya. Ibig sabihin, kahit siya pa rin yung pinakamataas, gumalaw yung kanyang numero.
Ikalawa, simula nung nagpakilala siya na siya ay kandidato for 2028, siya pa lang ang nagpapakilala. At ang alaala ko doon sa kanyang numbers, simula nung nagpakilala siyang standard bearer o kandidato for president, walang bump, nag-plateau lang. At ngayon, medyo may mga by increments, medyo bumababa. Ikatlo, sinusukat siya vis-a-vis the president na hindi naman kandidato sa 2028. At syempre, as president, lahat ng sisi sa iyo. No? Lahat ng problema ng bansa sa iyo kumpara sa vice president. Kaya talaga mas mataas ka. No? At ikaapat ay yung mga atake sa iyo, katulad ng impeachment, ay nagsisimula pa lamang. Pero yung pinakamahalaga, yung elephant in the room, wala pa naman talagang tumatayong alternative sa iyo as a candidate. Kung may nagdeklara na, yes, malinaw. yung mga sinasabi na pwedeng tumapat sa iyo, lahat nagsabi na hindi. Pero kahit nagsabi silang hindi, within shooting distance sa kanya. From Leni Robredo to Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, ibig sabihin hindi ganun kalayo. Lalo na kung siguro later on nagsabi sila na tatakbo sila, magkakaroon na ngayon ng alternative. Kaya halos sigurado ko magsisimulang bumaba yung nag-iisa na nagpakilala na kandidato sa 2028. Correct. Tama ka nga, no? Sinabi mo na ngayon ang magdidikta kung ano maging resulta sa 2028. Pero on that note, I don't know how you do it. Buong araw ka nagbibigay ng analysis, umaga pa lang. Maraming salamat. Ang resident political philosopher po ng ating network na si Secretary Ronald Llamas. Thank you, Dalai Llamas. Salamat. Andy Lim. The moment this name rolled out of attorney Lorna Capunan's mouth, you could hear, even by just watching on the television, the entire chamber bursting into spontaneous laughter. Miggy Mango, Patty Ting, and many others. It is obvious that the inventor of these names is not exactly a criminal genius. Criminal geniuses like to think 10 steps ahead and like to cover their tracks. The tiniest of details are taken into consideration. But the fact is, the intelligence funds at the center of the impeachment were utilized by people who are not so intelligent. Mary Grace Piatos and Nova Santos are what happens when your world revolves around only shopping malls and groceries, as well as television commercials. Why sis Fru Neo Balzac when you can Honore Balzac? A little culture and literature would have opened an entire universe of names. Aurelio Buendia, Esteban Trueba, Artemio Cruz, Ireneo Funes. Even just the name of Latin American authors would have at least shown that there's some literacy and sophistication to these delinquents in these government agencies. Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marquez, and many others. And this is what happens when dumb pranksters are put in charge. The fact that these smart asses think they can actually make a quick gotcha and get away with it is one thing. But it says a lot about the people who put their trust in such clowns. And it says a lot about a populace who want to elect such people to the highest office in the land. Beware of people who are careless about liquidation of expenses and who care only about liquidation. And speaking of liquidation, I leave you now with this clip of the man who was once in charge of the National Police, who is now in hiding, but listen to his explanation about a certain name, the name Piatos. Halika, dito sa Davao. Dali kita doon sa bahay ng mga Piatos. Ang mayayaman yung Piatos dito. Maraming bahay, may mga tao ng Piatos, mga may-ari ng malalaking lupa. And that's the word of the Lord for tonight, the Political Beat. This Wednesday, the 5th of August, I am Lourdes Vera. Enjoy the rest of your evening. Don't drink yet. It's just Wednesday.